Yusek Claire Caso, ang ating Palace Press Officer. Maraming salamat for joining us tonight. Yes, magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ikaw go, ako go? Ikaw na. Ma'am, of course, everybody appreciates the fact that by far this appears to be the most transparent budget process that we've had. However, with that being the case, there are still some questions being asked by some people. Among them, for example, yung natawag nilang soft pork. We understand merong provision doon sa general provisions na bawal na yung mapapel, yung mga politiko, mga elected officials doon sa pamimigay ng ayuda. And rightly so. Dapat naman talaga wala namang mga tarpaulin yan eh. Pero parang may butas pa rin kasi dun sa yung sa pagbibigay ng guarantee letters o mga endorsements by politicians. That's actually the start of the process po eh. Yung pagbibigay ng ayuda mismo, yung pag-distribute is the end of the process of patronage. But the start, as most of them say, is yung pagpipila ng mga kababayan natin sa mga opisina ng mga congressman, senador para humingi po ng sulat at endorsement. Yun po parang hindi po na-address. Okay, sinabi naman ni ES Ralph Recto kanina kung ano yung provision sa GAA. At talagang hindi na dapat magkaroon ng politiko na kumbaga igagamitin ito para pansarili, para sa kanyang pagsikat o kumbaga siya pasalamatan dahil sa pagbibigay ng ayuda na ito. So maliwanag naman ito. Kung gagamitin nila ito ng mga politiko, siguro mas karapat dapat muli sabihin ng Pangulo na mahiya naman sila. Kasi alam naman natin ito'y pera ng taong bayan eh. Pera ito ng bayan, hindi ito pera ng ninuman. So hindi kinakailangan magpasalamat ang sinuman kung magbibigay man ng tulong ang politiko. Dahil alam naman natin kung saan nanggagaling ito. So yun na lang siguro sa ngayon, tignan natin kung ano bang gagawin ng mga politiko. Kasi ipinaliwanag kanina na hindi na kayo dapat sausaw sa pagbibigay ng ayuda dahil hindi sa inyo to. So tignan na lang po natin kung anong gagawin nila. At kung meron gagawa muling ganyan, mas maganda po siguro ang taong bayan, sila mismo ang mag-call out at ipaalam kung anong ginawa ng isang politiko na ito. Ma'am, baka the executive, I mean, I know looking at the law is one thing. Baka the executive could also put in place a mechanism that inhibits or regulates or restricts yung panimulang patronage kumbaga, kasi doon po nagsisimula yung proseso ng patronage yung pipila ka kay congressman para humingi ng letter guarantee. It might be within the ambit or the jurisdiction of the executive for example. Siguro po kung under po sa executive, let's say po under sa DILG, under sa DSWD, baka maaari po itong ma-call out at magkaroon ng pagtawag o anumang penalty na maaari. At pero kung patungkol po sa mga congressman, sa akin tingin po ay hindi po to sakop ng ehekutibo. Ma'am, puntahan ko lang, nasabi niyo na po yung congressman, yung isa kasing congressman, si Congressman Erice, plano pa ring mag-file ng complaint sa Supreme Court dahil dun sa sinasabing pagiging unconstitutional nito pa rin pong 2026 budget. Kumbaga, ikino-question niya pa rin yung constitutionality ng mga unprogrammed appropriations. Ano po ang tingin niyo dito? Ano po ang gusto niyo sabihin kay Congressman Erice? Ang bawat tao may karapatan. Kung anong gusto niyang isampang kaso, isampan niya po. At tignan na lamang po natin kung ano magiging resulta. Kung isasampan niya po ito sa Supreme Court at tututulan niya po yung tinatawag na unprogrammed appropriations, let's see kung ano po magiging resulta ng nasabing petition. Pero meron po ba kayong nakikitang unconstitutional dito sa unprogrammed appropriations? Bakit ito yung napapag-initan? Sa ating pagkakaalam, hindi naman ito gagawin ng mga miyembro ng Kongreso at ng Pangulo kung meron pa nakikitang unconstitutional dito. So, sabi nga po kanina, in-explain po, na kinakailangan din po ng ibang parte ng unprogrammed appropriations para po doon sa pag-advance, ng military natin. At pati po yung mga foreign assisted projects na napagkasunduan na pero hindi pa po na-finalize at maaari ma-finalize sa 2026.
So paano po natin mapopondohan yan kung wala pong tinatawag na ang programa appropriations? Pero ma'am, nabanggit po ninyo yung modernization ng military. Ako rin po kasi nagtataka bakit siya napunta sa ilalim ng UA, considering na ang init din ng issues natin about sa territorial disputes, sa mga security issues. So, alam nating importante yung modernization ng AFP. So, bakit hindi po siya naisama ng direkta doon sa budget ng DND at nailagay pa po sa unprogrammed appropriations? Hindi po siguro ako ang makakasagot niyan. Alam naman natin kung ano po ang hininging pondo ng DND. Ibabato ko na lang po siguro ang katanungan na yan para mas direkta ang sagot kay Secretary Gibo Chedoro po. Although I understand na merong modernization fund na nasa programmed appropriations Yes. din. At meron ding nasa unprogrammed appropriations. So siguro yung nasa unprogrammed appropriations, ito yung kung may mahanap pa na pondo, idagdag natin. Pwede pa. Oo. Pero meron na natang nakapasok dun sa programmed appropriations Under DND. for modernization ng military. So siguro may butal na na pang bonus ba? Just in case. Siguro po ang uunahin po talaga yung maaari pong gamitin para sa modernization na kasama po mismo dun sa GAA. So saan program siguro po tama po si Ed Lingao na ito po siguro yung mga additional na maaari pang magamit para sa modernization. Ma'am, pahabol lang kasi 'di ba, ang reenacted budget natin ay up until kahapon, January 4. May effect ba 'yun? 4 na araw lang naman, no? Very Wala short po. lang naman. Yes, according po Yeah. kay ES, wala naman po siya magiging epekto. So kaya po kumbaga the following working day po talaga minadali rin po talaga na aralin. Sabi ko nga po, ito po during holiday season, kahit po December 31, nagmi-meeting pa po. May meeting po talaga for this. So, hindi po talaga to tinulugan. Talagang, kahit sabihin natin na New Year's Eve, nagtatrabaho pa rin po. Kaya, natapos din po ng, kumaga, the first working day po ng January ay napirmahan na po ng Pangulo. Dako kasi ba? Pwede ba? Yun nga, mag-iiba sana ako eh. Ikaw muna, sige, ikaw muna. Pero Venezuela yung akin eh. Ano ba yung sa'yo? Ay, okay na Senator Gatchalian. Valenzuela. Hindi, ano yung sa'yo, Em? Kay Pokis. Go ahead. Okay. Ma'am, kasi nga, inaresto si Pokis, I think kanina pag arrival dun sa airport coming from Thailand. Do we know if there are more arrests forthcoming? I think his case is sedition, di ba? Or inciting to sedition. Inciting. Do we know if there are more cases forthcoming, whether with retired military officers or civilians? Sa ating pagkakaalam ngayon ay wala pa tayong update. At ito naman po ay nasa kamay ng DOJ. At tingnan na lamang po natin kasi kung sila naman po ay nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng hearing, nagkaroon ng preliminary investigation, mararamdaman din po naman ng mga respondent kung sila po pa talaga ay makakasuhan. So, kung malakas naman po at sa ating pagkakaalam, mismo si General Bronner ang nagsabi na nakipag-usap itong si ex or former General Romeo Pokis. Oo, about the attempt, no? Yung coup attempt. So, siguro doon nagmula ang mga nang pangyayari. At sabi nga natin, di ba, habang sila ay nagsasalita, habang sila ay kumikilos, namamonitor naman po yung mga kilos nila. Yes, ma'am. Well, I asked that question kasi hindi mag-isa si Pokis nung nakipagpulong siya kay Bronner. So that's why I was asking kung meron pang mga forthcoming. At the same time, ma'am, how do you strike that balance? I mean, you're a lawyer I think you're a trial lawyer, di ba? How do you strike that balance between freedom of expression, expressing your opinion, and sedition? Where's the line drawn? In layman's terms. Okay. Kapag kasi freedom of expression, sinasabi mo lang kung ano yung nangyayari, ano yung batikos mo, na ang intention mo is hindi mag-havoc ng gulo or to sow fear or to sow hatred dun sa mga politiko na to the point na maaaring magpabagsak dun sa tao. So pag nandoon na, and at the same time, there was this attempt. Sabi nga nila, nakipag-usap na ito yung plano, mag-withdrawal, kung pwede sumama yung mga militar. So, yun po.
yung borderline. Iba po kasi yung freedom of expression na sinasabi mo lang na ito ay hindi naging maganda, ito ang pagkukulang ng gobyerno, at yan naman po ay hinahayaan at ginagalang ng Pangulo, ang freedom of expression. Pero pagka pumunta na po sa limitasyon na lumabag sa batas, na maaaring magkaroon ng destabilization, yan po ang masasabi natin na inciting to sedition. Kasi you're encouraging people to sow hatred to the people or to the leaders na maaaring magpabagsak sa gobyerno. So yun po yung pagkakaiba nun. Actually, it gets more interesting kasi almost a year ago, January 7 yun eh, si dating Pangulong Duterte called for Mindanao secession. You remember that? I suppose you also remember that, ma'am. Diba? The former president, in one of his speeches and talks, he called for secession of Mindanao. Actually, he's not the only one. There are several people who are also echoing that line. Does that, ma'am, in your opinion as a lawyer, does that cross into that area of sedition? Sa aking palagay, it's my take, yes. But the problem is, kapag sinasampa ng kaso si dating Pangulong Duterte, ang sasabihin ng mga ibang prosecutor, nagjo-joke lang. Joke. Sa dulo. Diba? So, joke lang siya. Kaya nadi-dismiss ang kaso. I think dati lang there's a word for it yung exaggerated na May tawag na. That was always the excuse for the longest time eh. Dahil hindi natin naintindihan kasi hindi tayo taga doon. Lagi sinasabing ganun, di ba? Before. Pero, well, ano naman na yun? Nakalipas. Pero parang... it was January 7 kasi I remember that eh. January 7 eh. Yes. Anyway, Bok, yun. Okay. Well, ako yung tatanungin ko about Venezuela, Yusek Claire, pero hindi DFA topic, ha? Hindi DFA yung topic ko dito, kundi alam natin na nagkaroon ng mga pahayag, yung mga malalapit sa dating Pangulo o sa dating administrasyon in relation to what's happening or what happened doon sa presidente na si Maduro ng Venezuela. So, i-quote ko na yung dalawa at least kasi sila talaga yung nagte-trending ngayon or hindi naman pinag-uusapan ng social media. Si Attorney Harry Roque sabi niya kagabi, I might finally be an amboy dahil sa utang na loob if they do a Maduro on Bangag or sa presidente. Tapos si Greco Bellica, nating official din ng ating pamahalaan under the Duterte administration, said that sinulatan niya via social media si Donald Trump at sinabi niya, our country, the Philippines, is facing a massive struggle with drugs, government corruption, and the protection of our oil and trade territories in the West Philippine Sea. Very similar daw sa Venezuela. But we are not asking for the U.S. to arrest our sitting president. Instead, we ask for help in bringing home the former president instead na nakadetain niya sa ICC. Reaction niyo naman, Yusek Claire, dito sa kanilang, sabi nila pagsakay, pero actually reaction nila yan sa nagaganap doon sa Venezuela. Unang-una, alam naman natin, ang dami talagang nahuhuli, nako-confiscate ng Bureau of Customs, mga illegal drugs. Hindi po natutulog ang gobyerno sa pagsawata ng illegal drugs sa bansa. Nagkakataon lang po na walang EJK at walang namamatay. Kaya hindi siya masyadong nababalita dahil walang dugong dumadana. Siguro po, kung wala po sa ICC ang dating Pangulong Duterte at baka kung siya pa yung sitting president, baka nangyari ito sa kanya. Gumawa ng ginawa ng US sa Venezuela. Oh, that's interesting. But that's a hypothetical kasi. Pero yung panawagan, wala sa ICC. yung Claire, yung panawagan ni Greco na sana daw parang ganoon kunin si si dating Pangulo. Take from The Hague and bring him to the Philippines. At ibalik dito, does that make any legal sense? Is there any room for for illegal argument there? Bakit nalabanan niya dito yung drug cartel? Well, Right? si Maduro is accused of narco-trafficking Yes, and okay. narco-terrorism. So, paano magkakaroon ng sense na kukunin ang dating Pangulong Duterte sa ICC? Kung yun yung issue. So, there's an issue about Michael Yang, Sammy Uy, deposits ng mga di umanong drug lords sa bank accounts ng mga Duterte.
So, parang walang sense ang sinasabi ni Greco Bellica. Kung gano'n ang gusto niyang patunayan. Narco-politics. So, mas lalo siguro hindi kukunin ng US si dating Pangulong Duterte sa ICC. Ma'am, what does international law say about whether one state can arrest the head of state of another state or the head of government of another state? Anong patakaran ng international law diyan? In general, of course, syempre we have to respect the sovereignty. We have to respect the international laws. Sa sitwasyon na ito, hindi ako makakapagsalita. Mas magandang ibigay ko ang issue na to sa DFA. Pero when it comes to law, yun nga, we have to respect one's sovereignty. Kasi yun nga the nearest parallel ata to this is what happened to Manuel Noriega in Panama. Same case, in-indict siya ng US courts for narco-trafficking din cocaine trafficking supposedly. Tapos in-invade ng US yung Panama in 1989 and captured Noriega in January of 1990 and convicted him in a US court in 1992 and sentenced him to 40 years imprisonment. So, it's not the first time, pero maybe we can ask Yusek Claire dito naman. Ma'am, do you see any long-term impact or any danger dito sa pangyayaring ito? Kasi, di ba, at least on the surface, it appears that the US overstepped a bit because it did take sitting head of state and bring him to the States to face a local court. Brooklyn. Manhattan. Typically, that only happens when there's an international arrest warrant by an international court, not by a local court. In doing that, parang, kaya ko kasi, pwede kong gawin. Is there any danger that, for example, Russia will use the same argument, but more specifically, China could use the same argument? Gusto ko kasi, kaya kong gawin wala kayong magagawa, despite what international law says. Okay, Ed, parang sa akin hindi ako makapagsalita kasi dapat kung mayroong issue about this, kung mayroong statement, manggagaling sa DFA at saka sa Pangulo. So, with regard to that, ayokong magbigay ng anumang komento. Okay, very prudent. Pero isasara na lang natin yung sa Claire yung yung usapin tungkol sa Venezuela kasi naglabas ang DFA ng statement na sinasabi na they're monitoring yung safety ng ating mga 70 plus Filipinos working there. Meron bang direktiba ang Pangulo? Baka lang merong nasabi kanina nung nagkausap kayo. Kanina po, hindi po kami nagkausap patungkol po dyan. Ang nagkausap lamang po kami ay si Secretary Tess. At yun din po, at kung ano po ang ipinag-utos sa kanya ng Pangulo, dapat po laging karapatan at welfare po ng kapwa nating Pilipino sa nasabing bansa. Yun lang po ang laging pinapautos ng Pangulo. Okay. On that note, kami po yung magpapasalamat ng Undersecretary Claire Castro. Thank you for ma'am. joining us this evening. Thanks. Kumasayin niyo po kami dun sa babae sa likod niyo. May hawak na espada. Thank you, Thank you. Toby and Maricel. Maraming salamat sa lahat. Thanks, Yusek.